Isa sa mga hindi ko rin makalilimutan na encounter ko yung pinasok namin yung Bulyo Complex, ang line of departure namin. Ano yung Bulyong Complex? Bulyok, yung kuwan ng ni Hasim Salamat. Saan yan? Sa Pikit din, North Cotabato. Oo. So, yun ang isa rin na kuwan. So, doon kami sa detachment. Nag-standby kami doon. Naghintay ng upord. Nung pagdating ng upord, so, isyon kami ng mga goods. Pero yun ang mission namin to clear talaga. I-clear yung from Bulol to Bulod. Ang mission namin doon is 5 days ang i-clear eh. 19, Pero, ano yan? 2003. Recon na ako noon. Sa Recon ka na. 2003. So, kami ang natasking. First Recon under ng 6 Infantry Division din. ang batalyon? Wala. Upkon kami ng 40 IB. So, nakaugmin sa amin ng 40 IB kasi senior yung ano namin, yung CO ko, si First Lieutenant Johnny J. Busiños, class 97 ng PME. Siya ang sa grupo na yun, kasi si Bista rin niya, pero parang senior siya. Siya ang natas kasi na ground commander doon sa grupo namin. So, madaling araw, pinalakad na kami. Umalis kami papunta doon sa mga target. Yung, kasi na, ano na eh, na partner na yun na kuwan na, kaya may parang DP ata, nakita na yung ano nila, position. So, i-break through na lang namin. Kasi ang Simba at saka mga Scorpion tank, hindi makadaan doon kay mayroong sompi-sompi kasi may maraming mga mangga. So kami ang kuwan. Yun, pag sabi ko ni Siyo, alanganin, hindi makita. So nakaposisyon sila. Sabi ko, paliwanag-liwanagin natin, sir, kagapangin lang namin. So ni-approve naman siya. So nung naliwanag na, binanata namin kasi yung isang platon namin, may 90RR. Pinabumba ko ng 90RR, hindi gumanti. Hindi rin gumanti, parang wala lang sa kanila ba na putok. Hindi rin sila na-shootan ng 90RR. So, pinutukan, yun na. Pumutok na yung itiwan mortar na galing doon sa CP ng Alpha Company ng 40 IB. Yun, parang nalapitan sila doon, gumanti na, putukan na. Ya, ako, nakita ko doon na ano pa sila, doon pa sila sa kabila nagputok. So, dandan ako ng gapang. So, pagdapit namin doon, saka na kami nakalapit, na-detect kami na palapit na kami. Dahil maisan din eh, maisan ang ginapangan namin. Mga gaano kalayo yung target niyo? Mga malapit, nakalapit kami talaga kasi naabot ko ng tapon ng granada, 3 granada ang tinapon ko eh. So, ang advantage lang namin doon na hindi kami na-detect. Nagamit namin yung tactics na look roll talaga. Kasi yung tropa ko, yung team ko, kami ang first team eh. Sa isang platon. Ang tropa ko, ang Red Scout ko is Ranger din. That's 140. 142 pala. Ang sniper ko, 140. Graduate din ng sniper yon. May dalang M24, magaling din magapang. So, si Corporal Kakolba, yun si Apostol. Magkabatch yun sila. Si Lit Apostol, napatay man yun doon sa ibang operation. Si Apostol is magaling din kay Musang. Ako, confident ako dahil tauhan ko, may body ako, walang iwanan eh. Yun ang sabi ng walang iwanan. So, yun kami ang unang nakalapit sa kanila, kami ang nakaka-captured. Yung nakuha ko na yung nakaputok ako ng 3 granada, sabay ganti ng putok. Umatras. Ang nakaposisyon doon siguro 7 tao pero medyo may kaba pa rin yung kalaban. Dahil pagputok ng granada namin, sabay strapping, sabay rush up. Sabay assault na. Oo, sabay assault. So nag-withdraw, nangiwan doon, mga gamit nila, may mga magasin ng importin, magasin ng Armalite. Tapos mga plato nila, kaldero pa. May mga dugo din na iwan, bloodstain nila. So pagtawag ko doon, nakuha na namin.
Radyo ako sa CEO namin, sir. Captured ko na yung first layer. Pero yung pala, naka-letter S yung running trenches nila. Naka-letter S. So, kampo yun malaki. Sa una, sa Radyamudam kasi ang kampo, yung bulyok. Pero first layer pa lang. First defense nila. Ngayon, pinasok na namin. So, abot na yung tropa. Dikit-dikit na kami doon. Pinosisyon na namin yung letter S na running trenches nila. So, pag hindi pa man tanghali, sabi ng CEO namin, Dags, pasukin na natin yung second layer. Sir, medyo masukal. Alanganin, sir, pakanyo natin. Hindi muna i-identify ang kalaban, i-location. I-locate muna ang kalaban. So, naka-decide ako, prepare. First team. So, dandan kami. Kasi meron na, medyo maka-high crawl ka, kaya meron mga puno ng mangga, puno ng niyog. Dandahan. Ngayon, pagdikit namin, umabanti yung second team. Doon. Biglang unang putok, 3 RPG. Tinamaan yung si Corporal Roslin. Kasi naka high crawl siya eh. High crawl siya, parang nag-load siya ng M23. Nakita ko talaga, may mga ilang meters lang yun sa akin, mga 15 meters. Nakita ko, naka-high crawl siya eh. Medyo matapang din yun kay product ng Sikan SRB, Ranger. Yan ang old Ranger noon. Old Ranger, kay dati Sikan SRB, Sikan Scout Ranger Battalion, tapos naging 75 sila. Pagtapos ng kudita. Medyo may guts din yun, kaya ilang encounter doon. Nakaload siya niling posisyon siya, for load M23, pumutok yung RPG. So, parang doon, dumaan sa may puno, sa mga sanga ng mangga, bumagsak doon sa harapan niya. Kita ko talaga, parang lumipad siya ba. Sabi ng isa niyang kabady, si Corporal Pips Villanueva, sir, tinamaan ako. Sigawan ko yung team leader niya kasi malayo ang team leader niya, sa Staff Sergeant Burbaho. Saan yung team leader mo? Andun, sir. Di na makagalaw-galaw dahil ang putok, kalakas, may mga RPG pa. So, lumadyo ako doon sa CEO ko, sir, tinamaan si Corporal Roslin, team ni Burbaho. Saka si Villanueva, slight lang tama niya, makagalaw pa man. So, pabanti niyang Sikan Paton, ni-recover. Yun lang ang medyo hindi ko maano dahil sinabihan ko yung yung sniper ko, si Corporal Ranger Corporal Kakulba. Badi, hanap ka ng posisyon dyan. Yung makita mo talagang kalaban. Parang gumana yung M24 niya. Talakas. Igo mo siya nga, Jin, masukal man, parang hindi ko masilip. Hanapan mo talaga. Kaya meron siya, 2 baril niya eh. Meron siyang ER-18. Tapos may sniper. Ang lang niya, kaya iniwan niya yung pack niya. Ang bigat pa naman. So, nung ni-withdraw na yung patay, siguro may nagsisigaw na withdraw, nagpaalisan, 2 lang kami ni Kakulba doon. 2 lang kami naiwan doon. Sabi ko, pag lingon ko, wala na yung mga kasama na. Saan sila? Nag-atras doon sa first layer, bumalik sa first layer. Sabi ko, Buddy, Kulb, atras ka, Kulb. Kaya umatras na yung kasama natin. Yun. Tandaan si Kakulba. May matapang rin yung si Kakulba. May guts din. May musang eh. Tagal pa siya nag-withdraw. Nagsilip-silip pa doon. Sabi ko, dahil na. Bigat to. Pagka, nag-atras siya. Nag-kuhan siya sa akin. Dinala namin. Atras kami. Doon na si Roslyn. Doon ko lang nakita na wasak talaga siya. Roslyn? Oo. Yung dito niya. Kabilang katawan niya, napuruan talaga siya sa RPG.
Pero buhay pa siya. Wala na, patay na. Patay na, ginarga siya ng ano, dumating na yung ano, dumating na yung... On the spot siya. On the spot. Dumating na yun, si Corporal Bionat ang nagkiri, kuhan siya kanya kiribadi siya. Wala na, lupay-pay na pagkiribadi nun, pagdating ko. Badi, ganun talaga, badi. Senior ko yun si Binpor ang sinabir nun. So, yun na. Nung umpisa noon, nagkain muna kami. Sabi ni CEO, kain muna, Dags. Kaya na nakapaklans kami, nakaluto na kami ng gabi. Kain. Nung medyo, naman, naghinto ang putok din ng kalaban, nag-observe din. Hindi kami, istanto rin, kain. Pagkatapos kain, na sir, nagrekomenda ako nagsuggest ako sa CEO ko na sir, patakan natin ng kanyon bago pasukin. Unang putok, pinasilip niya sa akin. White phosphorus man yung pinutukan. So, doon man talaga, sa estimate ko doon lang talaga. Kaya nakita ko man yung mayroong kubo-kubo doon na, doon pumutok. Yung sir, fire for effect. Ayun na. Pinutok ka ng kanyon. Pagpasok namin, wala nang putok. Kung mayroon mang putok, galing sa amin. Parang clearing na lang ba? Pagkatapos ng bombing. Oo, pagkatapos ng kanyon. Pang anong layer? Sikan. Pagkuha na namin ng sikan, tuloy-tuloy na. Punta na kami ng yung objective namin na hanggang abot kami doon, nag-observe pa kami doon, natulog kami. Yun, doon ko nakita yung tinamaan ng kanyon. Putol yung katawan ng tao. Oo, putol. Pati yung baril niya nagaran, putol. Ano yun? Sapul talaga o... Ano sapul. Sapul talaga sa kanyon. Lapit man siya sa butas ng kanyon. Witcher 105. Lapit siya doon. Doon na yun. Banti na kami at hanggat na nakarating kami doon sa si Chupinol. Nakita na namin yung kabasalan. So, mayroon na naman tropa doon sa kabila. So, nagradyohan, 30th IB. Galing sila ng Paidupulangi. So, makita na naman. So, naghintay kami ng instruction na naman. Yung sa kabila naman, sa Radyo Muda, yun, nung the time, sabay yun naputukan Nabalitaan lang namin na nawundid yung CEO nila, may patay yung 39. Kasi ang body ng 39 doon sa kabila, sa lip lang is si Canricon. Yun, naghintay kami, ang ng G3, S3 ng brigade na mag-ugmint kami. Maghintay ng another upward. Parang nilagay na naman doon si CEO ko. Nagiging si First Lieutenant Johnny J. Busiños. Siya na naman ang group commander. So, dagdag pwersa. Yung pwersa namin na may EPC, at saka yung Charlie Company ng Portebe, meron din silang EPC. Dalawang vehicle sa amin. May FB, may EPC. Tapos sila, may Scorpion tank, may FB din. May EPC din. So, nadagdag doon sa 39 sa Kasikan Rico, nadagdag sanib pwersa na kami doon. Dumating yung another upward ba yun, yung sa Sitit, yung advance of access, yun na. Pero bago namin yung pinasok, binira ng F-18 ba yun, bomber? Yung posisyon ni Hasim Salamat, yung building doon na ginawa yun, tinamaan yun, wasak. So wala kaming putok. Galing sa Radya Muda, paputang bulyok is walang putok. Para lang kami nagputmatch. Pagdating na namin doon sa may malapit sa Bulyok Elementary School, nag-halt kami. Kasi may spot doon sa kabilang ilog. Sa may side ng Pagalungan. May armado doon naman kami. Kaya mayroong eskwelahan doon May nagsigaw doon na, sir, kasama din namin. Sir, may kalaban sa kabila. Tinawagan namin kasi, yun access ng Marines yun Doon ang 7 batalyon ata yun naman rin. So, first batalyon ba yun?
Marami din sila doon. Di, tinawagan namin. Malayo pa lang ang Marines. So, kalaban. Di, putok sa amin. Di, gantihan. Ginantihan ng TRR namin. Putok ka na. So, yun pala, doon sa eskwelahan, doon sa advance of access namin, nag-abang na pala doon. Mayroong running trenches doon. Sabi ng junior man yung CEO ng 39. Sir, kunin namin yung may building doon. Eskwelahan ata yun. Eskwelahan talaga, elementary. So, umabante sila. Kami, nag-order na yung CEO namin na, Dags, ipaano na yung mga tropa, saingin na. Automatic, saing. Sus, ipadilim-dilim. Yung taga 39, dumikit doon. Pagdikit, may mga, sila, may mga pain ba? Ang mga manok, pangtalian. Puno ng doon pala. Doon sila nakadapa. So, nakalapit yung on the spot na volume of fire. Narinig namin, nagrattle na yung radio operator. Kabats ko yung radio operator si Corporal Pastor. Naratil na. Narinig ko sa radyo na, hanggang kinagabihan, putukan pa rin. Hindi rin makabanti yung nila, EPC, kay may RPG din eh. Ang kalaban? Oo, ang kalaban. Maraming RPG, putok. So, kasi ako, pagpasok namin, ako ang dala-dala ko ng 434 kasi binigyan ako doon ng mga kaibigan ko rin na Muslim, itong mga frequency. So, mamonitor ko talaga na nandyan pa sila kasi ang 434, mo reflect doon ang signal kung malapit. So, sabihan ko, advise ko na sir, malapit lang ang kalaban, sir. Malapit lang. Tapos yung napatay, marinig ko man yung salita ng Muslim na malimig ka, pa-withdraw sila. Yung patay, sir, naabot na ng isang gabi. Kasi nag-ibak namin yung mga patay ng wounded, 70 na wounded sa 39. May patay pa sila. Tapos dalawa pa doon ang naiwan. So, ginabukasan, sabi ko, sir, yung patay ng 39, sir, hindi na-capture ng kalaban, sir, nandoon pa rin sa posisyon niya. So, totoo talaga. Kaya, pinasok na namin. Nag-screwisher na kami, pati ang tangke. So, yung lahat na kahoy, may sniper, may info din na nag-akyat ang kalaban. So, tinira, ang mga kahoy, mga mangga. Wala, hanggang ground assault na kami. Ground assault. Hanggang nalapitan namin yung nandoon pa rin yung yung 39, hindi ko na kilala yun. Pero hindi nakuha ng kalaban? Hindi nakuha. Pati yung baril niya, nakadapa pa rin siya. Distansya sila nung isa. M16 ng baril nun. Sabi, medyo kwando. Nandun, tuloy-tuloy na. Tuloy-tuloy na kami. Wala na. Pang na yun eh. Pang 9 days na yun na. Pero yung 9 days, meron kaming mga pahinga. Yung naghintay na. Pang 9 days na yun. Pagpasok namin, umpisa doon. Wala nang putok. Narinig ko, pa-withdraw sila. Siguro, sa karami ng sundalo, tapos may mga vehicle pa. Narinig ko man sa 434 na nag-request sila ng mga bangka. Nag-request sila ng bangka na para ma-withdraw sila sa Badak area. Kung na yan ng Maguindanao pa rin, bandang Buluan na ba? Doon sila mag-withdraw. Sabi ko sa CEO namin, sir, ngayong gabi, sir, mayroong magdating na mahigit 16 na bangka. Mag-andar yan. Yan na, mag-withdraw sa kanila. Pati si Hasim Salamat daw. Ni former yung MILF commander. Siya sa whole Mindanao, siya ang pinakataas. Hasim Salamat. Haji Hasim Salamat. Palagi niya na-encounter yan. Oo, yung matauhan niya. Hindi man yan, malayo man yan siya. Secured yan siya eh. So, yun ang nangyari doon, si unang singarikon, Bok, ipab, sabi kay Ilonggo man yun. Sige. Hindi ko malala yung siyo.
Magmista yun sa ano eh, magmista yun sa XO namin. Book, ipakanyon natin yan na. Amo to yun na. Pinatakan ng kanyon niya, fire for effect. Dito, kinabukasan doon na, para na kaming nagpotmat ba. Papuntang Paido Pulangi. Nakita namin din kung nakikita yung tao na tinamaan, nalapitan ng kanyon ba na parang animo, wala ng baril, naglakad. Parang zombie na, zombie. Pakti siya ng putok ng trupa namin. Ini-snipe, tumba. Meron na namang maglabas, tirahin na naman. Hanggang nag-link up kami sa 30th IB. Nag-link up kami doon sa Paido Pulangi. Ayun na. Inikot namin yung Rio Grande Riverside ng Pikit. Pikit sa kabila, pagalungan man yan. Pagtawid dito, kung ano sa kabila po, Paido Pulangi, kung ano yan, Ligwasan Marsa, ano na yan, sa Rinarinti. Sultan sa Barungis, yan na. Pwede na ng Quirino. Pero iba rin yun na nag-operate doon. Meron din tropa nag-operate. Ikot namin. So, yun lang ang isang ano namin, sa D+1 namin, isang patay, isang wounded. Sa recon side namin, pero sa 39 marami. Sa D+1, meron na silang official. Tapos, yung pang 8 days, tinamaan na naman sila. Hanggang lumabas. Ngayon, naghintay kami ng order. Nilipat na naman kami ng Dalangawin. Doon kami nagkuhan sa detachment, sa Kapgo, sa Kubo-Kubo. Ngayon, meron na namang impo. Dalangawin na magharang na naman mag-blockade na naman sila. So, yung impo na yon, unang gabi, kasi ang mission ng kumpanya namin doon, secured ang krasada eh. So, may Dalangawin, secured. Ngayon, yung team ni Akupan, team ni Kubarol at saka team ni Aranya. Yun pa yung isang platon sila doon eh. Ako isang platon din ako. Ngayon, walang kuan daan. Wala mang kuan. Natimingan kami. Next day, next night. Doon na kami, position. Puta na positive. Nakita ko, kinagabihan, sabi yung ranger na si Kakulba, Jid, may mga flashlight. Tigo, positive ni. Kalaban ni, di. Sinabihan ko yung si Akupan, yung isang team leader na siya man ang nakadikit dun sa may eskwelahan. Badi, ingat ka dyan kay may kalaban. Tawagan ko sa radyo. Di tawag ako sa CP namin. Sir, positive. Iharang na ninyo ang mga sasakyan dyan. Positive na ang kalaban. Ngayon, mayroong wina. Pinara ko yung wina. Para, dumiritso man. Lakas ng takbo. Di, pagdating sa unahan, binarahan na pala binarikidan na yung krasada. Hinto ang wina. Paghinto sa wina, doon na pinababa. Di positive, sir. Mayroon na namang isang sumulpot. Pudpira, 2 sasakyan yun. Yung mga nagsunod, wala na. Hinarang na nila doon sa checkpoint ng Dalangawin kami. Ang tanker na nakalusot, pinabalik. Balik. Positive. Yun na. Pagliwanag, doon na. Putukan na naman. Yun, 35 ata yun na passenger. Ang kawawa doon, yung 39 IB na, ewan ko, technical sergeant niya, pinatay. Kinuha yung niya gamit. Doon sa likuran na skill, pinatay. Pinatay doon sa likuran. Yung putukan. Nakita man namin yan, 2 sniper namin doon. Doon sila nadalihan. Putok yung sniper namin. Graduate yun eh. Class 3 ata yun sa sniper sa Ranger noon. Putok. Makita ko talaga na magtakbo sa may high ground na pagputok na improper, tumba. Kunin sa isa, birahin naman. 2 improper eh.
ang intopor doon, si Kakulba at saka si Lagadon. Pero, si Lagadon, pero ngayon, official na yan. Major na ata ngayon ng bangko ni Lagadon nagpa-combat commission. Mga magaling sa pulo, magaling mag-snipe yun. Intopor, Doon, marami ding napatay ng kalaban doon. Doon, nilapitan na namin yung may patay daw doon. Kinuha namin doon, tinira yung ulo niya, Nalaman na sundalo, 39 na IB. Kasi patulog-tulog, ang sabi noon na kasama niya na hostage doon sa bus. Kaya naka 40 IB, naka-uniform ng 40 IB. Sabi na, sundalo ako, ayon. Tinira. First trip ng Wina, galing Cotabato.